Arestado isang puganteng Koreano na nahaharap sa patong-patong na kaso sa Pilipinas. Tiklo rin ang magkapatid na customs broker na nangingikil umano ng padulas sa isang importer. Saksi, si Mark Salazar. Arestado ang magkapatid na broker sa customs dahil sa pangingikil umano. Ang kanila umanong biniktima isang importer na nagpasok ng container van na may lamang balikbayan boxes mula Thailand. Na-hold na daw, may droga daw, whatsoever. And I know for the fact na wala pong droga yun. Na nag-ask na sila ng sobrang napakalaki amount, which is 1.9 million. Eh yung aking container po ay debente lang. And then yung value po noon nasa 600,000 para daw sa loob, para bigayan daw sa loob. Parang parang padulas. Dumulog sa NBI ang biktima kaya noong June 3, nagsagawa ng entrapment operation ng NBI at Bureau of Customs. Ito palang perang ito na nagkakahalaga na allegedly 1.9 million na ayon din sa mga subjects ay para din daw mapabilis itong transaction dito sa BOC. So hindi lang sa isang division ayon sa mga subjects natin, multiple divisions sa BOC. So lagay siya. Depensa ng mga suspect. Our shipment is for WSD na, which is warrant for seizure something kasi nga for misdeclarations. That's why po we try to negotiate as much as we can. But regarding with the extortions accusations, siguro po it's too much. Meron naman po kaming defense regarding that. Pero I hope you respect us if we don't disclose this issue sa inyo po. So yun lang po. Hindi inaalis ng Customs at NBI ang posibilidad na may kasabwat nga ang mga suspect sa loob mismo ng Customs. We step in sa investigation. And ayan nga, sabi ko sa inyo, with the help of the BOC, we are now into it. Iimbestigahan namin mabuti yan kung gaano kalawak na yung sindikato niyan. You are under arrest pursuant to the mission order number 2025-1469. Sa hiwalay na operasyon, isa namang puganting Koreano ang nahuli ng NBI at Bureau of Immigration. 2018 pa raw nagtatago sa Pilipinas ang suspect dahil sa kasong fraud sa Korea at ang Korean Embassy dito ang nagtimbre ng kanyang pangalan. Ito ay nandyan lamang pala sa Malate. So, with the BI and the OTCD ng NBI joint forces, ayun, na-aresto natin siya. Sa kanyang 7 taong pagtatago dito, nabuhay rin siya umano sa panloloko. Maraming kaso na napile sa kanya din dito sa Pilipinas. Nakasuhan siya dito ng STAPA, falsification of public documents, malicious mischief, grave threat, damage to property, tsaka human trafficking. Mas paiigtingin daw ang background check sa mga foreigner, hindi lang sa pagpasok kundi habang narito sila para masigurong hindi tayo ginagawang hideout ng mga foreign criminals. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi.